Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys ay naglinis ako and nagre-rearrange ako. So ito, inayos ko to guys. So kasi yung succulents dito ay na stem rot yung isa. Tapos yung dalawa naman guys ay nilagay ko sa separate pot. Yan. So tinira ko yung apat. Yan, kasi okay naman itong ating apat na ito. So, yung dalawa okay din naman siya guys. Kaso, mas gusto kong ilipat sila sa separate pot. And meron tayo dito. Ito yung succulents na nasa ROS guys na tinumba ng pusa and nilaglag ng pusa yung pot and then na-uproot siya. Tapos, ang nangyari guys ay na-stem rot yung, yung puno. So, ginawa ko, hinagapan ko na lang, kinat ko na lang siya sa taas. So, tinapkat ko siya and in-air dry ko. So, na-air dry na siya ng 3 days. So, nilagay ko na siya dyan. Tapos, ito yung mga cuttings natin ito. Mga pinropagate ko na mga cuttings ng ating Mendozae. So, naisipan ko na lang na ilagay dito yung cuttings na yon. So, ito naman ay tuyo na din yung pinagkatan ko sa kanya guys kasi nakaraang araw ko pa yan siya na propagate. So tinanim ko yan sa ibang pot and then nilipat ko na lang dyan. And naglagay tayo ng konting chicken manure and vermicast sa top niya. Tapos naglagay ako ng pumice stone. So ayan, ito yung ating succulents na hindi ko alam yung ID. Nakalimutan ko kasi guys yung ID nito. So, hindi ko na nahanap yung photo sa cellphone ko at nabura ko na siguro. So, ayan. Nabili ko to kay Ma'am Janelina Sarao of Janjan's Garden. And may mga babies na talaga to guys. Kaso lang, hindi pa ganito kalaki yung babies niya. So, may isang baby to na natanggal ko na siya. Na-propagate ko na siya. So, tinabi ko doon sa ating pink pebbles and ayun, okay naman siya guys. And ito, ang gagawin ko ngayon ay tatanggalin ko yung mga babies niya. Yan, para makahinga naman yung mother plant kasi lumiliit yung mother plant. So ito kasi guys, malaki-laki to nung dumating sa atin. So dahil nga dumadami yung babies niya sa ilalim at lumalaki na din, ang nangyayari ay yung mga leaves ng mother plant natin ay patuyo ng patuyo. Ayan. So, kahit nadiligin mo to guys, ganun pa rin siya. Tumutuyo talaga siya. So, ito naman ay, tuyo naman to guys kasi pinatuyo ko talaga siya. Sinadya ko, hindi ko siya diligan kasi kukunin ko nga yung mga babies niya. Ayan. Ang dami niyan guys. So, naglagay na rin ako guys ng chicken manure and vermicast. Tapos, ito guys, nilagyan ko sila ng ganito, oh. Yan. So, nilagyan ko sila ng ganyan. Tapos, naglagay ulit ako ng toppings na, pumice stone. So, ngayon, tatanggalin natin yung mga baby para makahinga naman yung mother plant niya. Yan, para makarecover siya. Kasi napupunta lahat ng nutrients sa baby. So, a-uproot na lang muna natin siguro guys. Hindi pa naman to guys kapit na kapit kasi hindi pa naman tumatagal sa atin. Ayan. Na din, siguro mga isang buwan na din guys, pero hindi pa siya gaanong kapit. Ayan, no. Ayan. So, mas magandang natin, uproot para matanggal natin yung mga dry leaves din and makita natin ng maayos. Ayan. Gaganyanin ko lang guys. Ayan. O, diba? Malaki na siya. So, kailangan ng tanggalin. Ang dami pala talaga niya guys, babies, oh. Ito din, oh. So, dito natin siya hawiin. Ayan, oh. Dami niyang aerial roots. Ayan, oh. Dami. Tapos, ito siguro tanggalin ko na rin to guys. Ayan, oh. Maliit lang siya. Pero dami kasing babies pala nito guys. Paikot yung babies niya. Ayan. Ito pa. Yan siya. Dami oh. Hindi pa pwedeng kuhanin yung iba. So, ayan. Siguro ito kukuhanin ko na to guys. Kukunin na natin to.
Yan. Ito. Ang dami niya. So, bali ito yung pinagkuhanan ko nung baby niya guys na medyo malaki na. Kinatan ko tapos ang daming tumubuo. Yan. So, ito. Hayaan ko na muna to guys. Kasi hindi pa to siya pwedeng kunin. Kasi, ang liliit pa niya oh. Sabi pala talaga ng babies niya. Kaya, ganyan, lumiliit yung mother plant. So, ito guys ay mafarina. Hindi ko talaga guys maalala yung ID nito. Nakalimutan ko. So, kung alam nyo guys, please comment down below kung alam nyo po. So, ibabalik na natin to. So, tuyo naman to guys, kaya walang problema. So, ganyanin natin para hindi na mga galaw yung roots. Ayan. So, pasensya na guys, yung kamay ko namamalat. Naglaba kasi ako. Ayan. Namamalat. So, ayan guys. Meron na tayong nakuhang mga babies. Ang ganda nito guys. Ang ganda nito. Kaya gusto ko siyang maparami. So, gagawin natin ay itatanim natin to dito sa pot na to. Yan para pag malaki na sila, pwede natin silang ilagay sa single pot. Kagaya ng ginawa ko sa iba nating mga succulents. So, pag malaki na sila na nasa arrangement nakalagay, tapos pag malaki na sila, inire-repat ko talaga sila sa single pot. Ayan. So, ito, dito ko siya ilalagay. So, tuyo din naman na tong soil nito guys, kaya okay lang. Yan, ipapatong lang natin yan. Ganyanin natin. Tapos, ito dito. Palakihin muna natin sila sa pot na to. Pero guys, yung isang succulents na, si Monstrous Lailancina ata yun. Na-stemrat siya, pero naagapan ko naman na na-save ko yung, niya, top niya. Kaya, buhay pa naman yung top niya. Okay naman, natuyo na. So, ito, ayan o, ang dami. Dami niya guys, oh. Dito na lang natin ilagay. Ayan, kaya na niya yan, palakihin yung sarili nila. Kasi, meron naman silang sariling stem. Ayan. So, ayan na guys. So, yan na guys, yung mga nakuha nating babies dito sa ating succulent na to. Ayan. Hindi ko lang alam yung ID nito guys. So, marami pa tayong pwedeng kunin kapag lumaki na yung mga babies na yan. Pwede pa natin yung maipropagate soon. So, ayan, puno na itong ating pot na malaking rectangular. Ba to? Ayan. Napakalaki niya guys. Oh. Ang laki ng pot na to. So, kaya siguro na stem rot yung hindi niya kaya yung pot na to. So, kasi makapal siya tapos malaki pa. Ayan. Ayan. So, kapag winater sila ng marami talagang pwede silang ma-stem rot kasi ma-overwater sila. So, ayan na guys yung ating mga nakuhang babies galing dito sa plant na to. So, ito sana lumaki ulit yung kanyang rosette. Kaso feeling ko guys, lalaki na naman yung mga babies na yan. Tapos ito, ganun pa rin. Kasi sa kanila lahat mapupunta yung nutrients ng ating plants. So, ayan. Pero okay lang yan guys. At least, diba, naparami natin siya. Meron tayong mga na-propagate. So, soon, kapag lumaki yung mga yan, marami na tayong ganitong klaseng succulent. So, ayan guys. After naman pala natin itong so ganyan lang guys yung ginagawa ko pag kinukuha ko yung babies ng ating mga succulents. So yan, so pwede naman kung stable na talaga sila at hindi na pwedeng i-uproot. Syempre kasi syempre
disturbo na naman yung yung roots ng ating mother plant. So, pwede nyo naman yan guys, cut na lang gamit yung gunting. Yan. So, ito kasi hindi pa naman to dikit na dikit, kaya ginawa ko, in-uproot ko na lang siya. So, pwede naman siyang ibalik kasi hindi naman mahaba pa yung mga roots niya, hindi pa kapit sa soil. So, pahaba pa lang yung mga roots niya. Ayan siya guys. Ito naman, after natin itong makuhanan ng mga babies, ay wag muna natin itong didiligin. Ayan, kasi may sugat yan siya guys. So, 1 week ko siyang hindi ulit didiligin. Tapos, yung mga yan, hindi ko rin siya didiligin guys. After 1 week, saka ko siya bibigyan ng water. Kasi, syempre, sugat pa yung nila, puno nila. Ayan, so, pahilumin muna natin yung mga sugat sa kanilang stem. Ayan. Dito din, syempre, dapat nating pahilumin muna bago natin sila bigyan ng water. So, yan lang po, and that's all for today's video. And I hope you enjoy watching, and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!